Noong Marso 28, 2026, isang sasakyan ang sumabog habang bumabiyahe sa isang highway sa Tecámac, Estado de Mexico. Namatay sa pagsabog si Francisco Beltran na kilala rin bilang El Payin kasama ang kanyang driver. Si Beltran ay inuugnay ng mga Mexican security sources sa Sinaloa Cartel at inilarawan bilang isang mid-level na miyembro ng organisasyon. Sa Mexico, hindi na bago ang mga assassination na may kaugnayan sa mga kartel. Madalas itong nangyayari bilang bahagi ng labanan para sa teritoryo, ruta ng droga o paghihiganti sa pagitan ng magkaribal na grupo. Kaya nung una maraming nag-isip na isa lamang itong ordinaryong pagpatay na konektado sa organized crime. Pero nagbago ang usapan nung lumabas ang ulat ng CNN. Ayon sa kanilang report, hindi aksidente ang pagsabog. Sinabi ng mga anonymous source na nakausap ng CNN na isang explosive device ang inilagay sa loob ng sasakyan ni Beltran at ang operasyon ay bahagi umano ng isang mas malawak na kampanya ng CIA laban sa mga kartel sa Mexico. Binanggit din sa ulat ang Ground Branch, isang unit ng CIA na ayon sa mga source ay sangkot umano sa operasyon. Mabilis na kumalat ang balitang ito dahil kung totoo ito, nangangahulugan itong may mas direktang papel na ang US intelligence sa mga operasyon laban sa mga kartel. Ngunit hindi ito nanatiling isang panig lamang ng kwento. Itinanggi ng CIA ang ulat at sinabing mali ang mga paratang tungkol sa kanilang involvement. Itinanggi rin ng pamahalaan ng Mexico na may dayuhang ahente na nagsasagawa ng lethal covert operations sa loob ng kanilang teritoryo. May isa pang bersyon na lumabas mula sa The New York Times. Ayon naman sa kanilang ulat, maaaring nagbigay ang CIA ng intelligence tungkol sa lokasyon ni Beltran at tumulong sa pagplano ng operasyon, ngunit hindi umano direktang lumahok ang mga tauhan nito sa mismong pagpatay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, lumitaw ang mga ulat na nagsasabing maaaring lumalampas na ang Estados Unidos tradisyonal na intelligence sharing at nagiging mas agresibo ang pakikitungo nito sa mga kartel. At kasabay nito, may mga opisyal na pulisiya rin ang Washington na nagpapakitang nagbabago talaga ang paraan ng pagtingin nito sa problema. Dito nagsisimula ang tunay na kwento. Bakit biglang naging mas agresibo ang Estados Unidos laban sa mga kartel ng Latin America? Kung titingnan ng mga opisyal na pahayag ng White House at ng iba't ibang ahensya ng US government, may ilang malinaw na dahilan kung bakit nila pinalawak ang kampanya laban sa mga kartel. Ang unang dahilan ay fentanyl. Sa nakalipas na ilang taon, naging sentro ng drug crisis sa Estados Unidos ang fentanyl. Libo-libong overdose deaths bawat taon ang inuugnay dito. At ayon sa White House, malaking bahagi ng fentanyl na pumapasok sa Amerika ay dumadaan sa mga Mexican trafficking network. Dahil dito itinuring na Administrasyong Trump na isa ito sa pinakamalaking banta sa kalusugan at seguridad ng bansa. Hindi lamang fentanyl ang usapin. Kasama rin dito ang mas malawak na drug trafficking network na nagdadala ng methamphetamine, cocaine at iba pang illegal na droga papunta sa Estados Unidos. Ang mga kartel ay hindi lamang gumagawa o nagdadala ng droga. Kumukontrol din sila sa logistics, smuggling routes at distribution networks. May isa pang problema, karahasan. Ang mga kartel ay may kakayahan magsagawa ng kidnappings, assassination, extortion at armadong labanan laban sa ibang grupo o sa mga otoridad. Sa ilang bahagi ng Mexico, umaabot ang kanilang impluwensya hanggang sa mga lokal na komunidad at negosyo. Kasama rin dito ang border security. Sa pananaw ng Administrasyong Trump, magkakaugnay ang illegal immigration, human smuggling at operation ng mga kartel. Dahil dito ang southern border ay hindi na lamang issue ng immigration, kundi bahagi na ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Pero may isa pang pagbabago na mas mahalaga kaysa sa lahat ng ito. Unting-unting nagbago ang mismong wika ng Washington. Hindi na sapat para sa kanila ang tawaging organized crime ang mga kartel. Noong Enero 2025, nilagdaan ni Donald Trump ang Executive Order 14157. Inatasan nito ang mga ahensya ng pamahalaan na simulan ang proseso para italaga ang ilang international cartel bilang Foreign Terrorist Organizations o FTOs. Pagkatapos nito, opisyal na itinalaga ng US State Department ang ilang pinakamalaking kartel sa Mexico bilang FTOs, kabilang ang Sinaloa Cartel at Jalisco New Generation Cartel. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa pulisiya ng Estados Unidos laban sa mga kartel sa loob ng maraming dekada. Mahalagang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng FTO designation. Hindi ito simpleng pagbabago ng pangalan. Kapag idineklara ng Estados Unidos ang isang organisasyon bilang Foreign Terrorist Organization, may mga legal na kapangyarihan itong nagagamit na hindi umiiral sa ordinaryong organized crime cases. Isa rito ang konsepto ng material support.
Sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, nagiging krimen ang sadyang pagbibigay ng material na suporta sa isang organisasyong itinalaga bilang FTO. Hindi lamang pera ang saklaw nito, maaari rin itong tumukoy sa ilang uri ng serbisyo, kagamitan, transportasyon, pagsasanay o iba pang suportang makatutulong sa operasyon ng organisasyon. May epekto rin ito sa pananalapi. Maaaring gamitin ng US government ang iba't ibang sanctions at financial authorities laban sa mga organisasyong ito at sa mga taong tumutulong sa kanila. Maaaring magkaroon ng immigration consequences ang mga miyembro at kinatawan ng isang FTO. Pero para sa video na to, mas mahalaga ang mensahe ng designation. Sa Executive Order 14157, hindi lamang droga ang binanggit. Sinabi ng White House na ang mga international cartel ay nagdudulot ng banta sa national security, foreign policy at economic security ng Estados Unidos. Binanggit din ng dokumentong umano'y koneksyon ng mga cartel sa tinatawag na extrahemispheric actors, kabilang ang mga foreign terrorist organizations at mga gobyernong itinuturing ng Washington na antagonistic. Ibig sabihin, binabago ng Washington ang balangkas kung paano nito titingnan ang problema. Kapag ang isang organisasyon ay nilagay sa ilalim ng counter-terrorism framework, hindi na lamang law enforcement ang pangunahing lente. Kasama na rito ang intelligence, financial security, border security at foreign policy. At dito nagsisimula ang mas malaking tanong. Kung itinuturing na ngayon ng Washington na bahagi ng national security ang cartel activity, ano pa talaga ang sinusubukan nitong protektahan? Para masagot iyon, kailangan nating tingnan ang isang bagay na bihirang pag-usapan sa usapin ng mga kartel, ang mga likas na yaman ng Latin America. Kapag pinag-uusapan ng Latin America, madalas droga, migration at karahasan ang unang pumapasok sa isip. Pero isa rin ito sa pinakamayamang rehiyon sa mundo pagdating sa natural resources. May malalaking deposito ito ng copper, lithium, nickel, gold, silver, rare earth elements at iba pang critical minerals. Mahalaga ang mga mineral na ito hindi lamang dahil mahal ang presyo nila sa pandaigdigang merkado, mahalaga sila dahil ginagamit sila sa mga industriyang bumubuo sa modernong ekonomiya. Halimbawa ang copper. Ang copper ang isa sa pinakamahalagang conductor ng electricity. Ginagamit ito sa power grids, transmission lines, telecommunications equipment, electric motors, industrial machinery at halos lahat ng uri ng electrical infrastructure. Habang lumalaki ang pangangailangan sa kuryente, lumalaki rin ang pangangailangan sa copper. At dito pumapasok ang artificial intelligence. Hindi ko magamit ng copper ang AI model mismo habang sumasagot sa tanong. Ang nangangailangan ng copper ay ang infrastructure na nagpapatakbo sa AI. Ang malaking AI data center ay nangangailangan ng napakaraming server, networking equipment, transformers, cooling systems at electrical connections. Habang lumalaki ang AI industry, mas maraming data center ang itinatayo. At mas lumalaki ang demand para sa electricity infrastructure. Ganito rin ang sitwasyon sa ibang critical minerals. Ang lithium at nickel ay mahalaga sa batteries. Ang rare earth elements ay ginagamit sa permanent magnets, electronics at ilang defense technologies. Mayroon din gallium, germanium, cobalt at iba pang mineral na ginagamit sa semiconductors, aerospace at advanced manufacturing. Hindi aksidenteng tinatawag silang critical minerals. Ayon sa US Geological Survey, mahalaga ang mga mineral na ito dahil may malaking epekto ang anumang pagkaantala ng kanilang supply sa ekonomiya at pambansang seguridad sa Estados Unidos. At dito lumalawak ang kwento. Dahil ang tanong ay hindi lamang kung saan matatagpuan ang mga mineral. Ang tanong ay kung sino ang may access sa mga ito, sino ang nagpoproseso, at sino ang may control sa supply chain. Hindi sapat na may malaking deposito na mineral ang isang bansa. Kailangan din itong maghukay, may proseso, at may padala sa pandaigdigang supply chain. At dito pumapasok ang problema ng seguridad. Sa ilang bahagi ng Latin America, may mga resource-rich region na mahina ang presensya ng pamahalaan. May illegal mining, corruption, smuggling at operation ng iba't ibang armadong grupo. Isang halimbawa nito ang illegal gold mining. Sa ilang bansa sa rehiyon, kumikita ang mga criminal organization sa pamamagitan ng extortion, pagkontrol sa transportasyon ng mineral o direktang pakikilahok sa illegal mining operations. Ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime, lumalawak ang illegal mining bilang mahalagang source of revenue para sa organized crime sa Latin America. Hindi lamang ito problema ng kapaligiran, problema rin ito ng ekonomiya at seguridad. Kapag ang isang lugar ay kontrolado ng organized crime, mas mahirap magpatakbo ng legal mining projects, magtayo ng infrastructure at magbigay ng seguridad sa mga manggagawa at investor. Ito ang punto kung saan nagsisimulang magtagpo ang dalawang kwento.
Sa isang banda may mga strategic mineral deposits, sa kabilang banda may mga kriminal na organisasyon na may impluensya sa ilang teritoryo. Ipinapakita nitong may security problem ang mga rehiyong may malaking strategic value. Dito nagsisimulang maging geopolitical ang usapan. Hindi lamang Estados Unidos ang interesado sa Latin America. Sa nakalipas na 2 dekada, naging isa ang China sa pinakamalaking trading partner ng maraming bansa sa rehiyon. Malaki rin ang investment nito sa pagmimina, enerhiya, port, railway at infrastructure. Mas mahalaga pa rito ang papel ng China sa processing at refining ng maraming critical minerals. Halimbawa, malaking bahagi ng lithium processing, cobalt refining at rare earth processing sa buong mundo ay nasa China. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit itong binabanggit ng US Department of Energy bilang isang strategic vulnerability ng Amerika. Ibig sabihin, may mineral deposit ang ibang bansa, maaari pa ring dumaan sa China ang malaking bahagi ng value chain bago maging battery magnet o semiconductor component ang raw material. Para sa Washington, malaking problema ito. Kung gusto na itong bawasan ang dependence nito sa China, kailangan nitong magkaroon ng alternative supply chains. At dito nagiging mahalaga ang Latin America. Hindi lamang bilang lugar na may mineral deposits, kundi bilang rehiyong maaaring maging alternatibong supplier ng mga materyales na kailangan ng industriya ng Estados Unidos. Ngayon, balikan natin ang mga kartel. Ano ang mangyayari kung ang mga rehiyong mahahalaga sa supply chains ay siya ring mga rehiyong may malakas na presensya ng organized crime? Ito ang punto kung saan nagiging komplikado ang pulisiya ng Estados Unidos. May fentanyl crisis, may border security concerns, may organized crime, may critical mineral supply chains, may kompetisyon laban sa China. Lahat ng problemang ito ay maaaring magsalubong sa iisang rehiyon. Hindi nangangahulugang iisa ang dahilan ng bawat operasyon laban sa mga kartel. Mas tamang sabihin na maraming strategic interests ang sabay-sabay na umiiral sa Latin America at ang mga kartel ay nakaaapekto sa ilan sa mga interes na iyon. Mas malinaw itong makikita kapag tiningnan natin ang iba't ibang bansa sa Latin America. Una, ang Mexico. Ang Mexico ang sentro ng fentanyl trafficking patungo sa Estados Unidos. Mahalaga rin ito sa manufacturing at nearshoring dahil sa lawak ng supply chain sa pagitan ng US at Mexico. Kasabay nito, aktibo rito ang pinakamalaking kartel sa rehiyon. Pangalawa, ang Ecuador. Sa nakalipas na ilang taon, mabilis na lumala ang karahasan sa Ecuador. Naging mahalagang transit point ito ng cocaine exports dahil sa mga port nito sa Pacific. Kasabay nito, lumaki rin ang interest sa pagmimina ng copper at gold. Sunod, ang Peru at Chile. Ang Peru at Chile ay kabilang sa pinakamalaking producer ng copper sa mundo. Napakahalaga ng copper sa electrical infrastructure at industrial manufacturing. Kaya malaki rin ang interest ng parehong Estados Unidos at China sa supply lines na nagmumula sa dalawang bansang ito. Sunod ang Argentina, Bolivia at Chile. Kilala ang tatlong bansang ito bilang Lithium Triangle. Dito matatagpuan ang malaking bahagi ng lithium resources sa mundo, isang material na mahalaga sa battery manufacturing para sa electric vehicles at energy storage. Sunod ang Brazil. Ang Brazil ay may napakalaking mineral reserves at isa sa pinakamalaking trading partner ng China sa Latin America. Malaki rin ang problema nito sa illegal mining sa ilang bahagi ng Amazon. At sa huli, Venezuela. Sa Venezuela naman, nagsasama-sama ang usapin ng oil, gold, sanctions, illegal mining at geopolitical competition sa pagitan ng Estados Unidos, China at Russia. Kapag pinagsama-sama ang kasong ito, makikita natin hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat bansa. Pero may isang pattern. Maraming bansang mahalaga sa strategic resources ng mundo ay may kasabay na problema sa organized crime, corruption at political instability. Kaya babalik tayo sa insidente yung nagsimula ng video. Hindi natin alam kung ang CIA ba talaga ang nasa likod ng pagpatay kay Francisco Beltran. Sa ngayon, may magkaibang ulat, anonymous sources at opisyal na pagtanggi mula sa CIA at pamahalaan ng Mexico. Opisyal nitong itinalaga ang ilan sa pinakamalaking kartel bilang foreign terrorist organizations. Mas madalas na nitong ginagamit ang wika ng national security at counter-terrorism. At kasabay nito, mas mahalaga na ngayon sa Estados Unidos ang seguridad ng mga supply chain para sa critical minerals at iba pang strategic industries. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng operasyon laban sa mga kartel ay tungkol sa pagmimina o AI. Ang mas maingat na konklusyon ay ito. Ang Latin America ay naging lugar kung saan nagsasabay ang maraming strategic interest ng Estados Unidos. Kasama rito ang droga, border security, organized crime, critical minerals, manufacturing at ang lumalaking kompetisyon laban sa China. At kung ganoon ang pananaw ng Washington sa rehiyon, mas mauunawaan natin kung bakit ang kampanya laban sa mga kartel ay hindi na lamang mukhang isang bagong yugto ng war on drugs.
Mukha na rin itong bahagi ng mas malawak na kompetisyon para sa seguridad, supply chains at impluensya sa Western Hemisphere.